Kumusta, mga ginoong mamumuhunan at mangangalakal? Ang impormasyon at analytical na serbisyo ay nakikipag-ugnayan Guru Markets. Magsimula tayo sa summary data ng korporasyon. Tignan natin ang bawat parameter ng mas detalyado sa ibaba. Kung kinakailangan, posibleng i-pause ang video. Iminumungkahi naming tignang mabuti ang bawat parameter ng organisasyon. Ngayon ay susuriin namin ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng korporasyon sa iyo. Levi Strauss & Co., ticker, LEI. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang kasalukuyang data simula noong Hulyo 12, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets kumpanya Levi Strauss & Co. nabibilang sa subkategory. Clothing brands, 47 organisasyon ang nakikilahok sa pagtatasa. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay ang mga sumusunod, 2.5 sa 10 puntos. Ang average na marka para sa subkategory ay 1.4 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng balangkas ng stock market sa pangkalahatan, nakikita namin na ang average na resulta para sa merkado sa kabuuan ay 1.8 puntos. Laban sa score na 2.5 puntos para sa Levi Strauss & Co. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Levi Strauss & Co. at mga subkategory na kumpanya. Nakikita natin na mahigit 12 buwan ang mga pagbabahagi Levi Strauss & Co. nagpakita ng dynamics na 11.4%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na 11.7%. Market capitalization ng organisasyon Levi Strauss & Co. nagkakahalaga ng $8.67 bilyong. Na may market capitalization na $277 bilyon, ang subkategory ay nagkakahalaga ng $1.5 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa $0.55 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay $52 bilyong. Sa pamamagitan ng paghahambing ng shares ng stock exchange at book value, makikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi Levi Strauss & Co. sa subkategory kapag tinatasa ang capitalization ng stock market ay 3.128%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 1.045%. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, masama, -1 puntos. Ang mga obligasyon sa utang ng kumpanya ay nagkakahalaga ng $0.584 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa pag-book ng capitalization ay umaabot sa 107% ng kapital. Rating ng utang ng kumpanya, masama, -1 puntos. Ang market price to profit ratio ng kumpanya ay 21.4. Ang average para sa subkategory ay 27.8. Pagsusuri ng halaga ng stock exchange sa ratio ng kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 1 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay $405 milyon. Ang mga kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $570 milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng halaga ng kumpanya sa kita ay 1.4. Ang average sa subkategory ay 1.6. Pagsusuri ng presyo ng stock exchange sa mga ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $6,330 milyon. Ang pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $8,160 milyon. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 6.4% na may average na 5.8% sa subkategory. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 3.327%. Ito ay 6% higit sa bahagi ng market capitalization.
Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng $464,000. Habang sa subkategory ay mayroong $474,000. Pagsusuri ng dami ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat individual na empleyado ay $21.7,000 na may average sa subkategory na $17,700. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay $339,000. Subkategory, $308,000. Pagsusuri ng bahagi ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Short shares account for 7.1% kumpara sa subkategory average na 5.7%. Tagapagpahiwatig Ref 14 na nagpapakita ng antas na 81% para sa kumpanya Levi Strauss & Co. Samantalang sa subkategory ang antas ng RC, 14 na, ay humigit kumulang 58%. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang $21.6. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng $22.3. Tignan natin ang talahanayan ng order, magagamit ito sa lahat, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na naunang ginawa sa isang partikular na panahon ng impormasyon ng pagsusuri at sistema ng sanggunian Guru Markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng mga mahalagang papel Levi Strauss & Co. Impormasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Huwag buksan ang deal dahil ang video na ito ay isang pagsusuri. Salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.